Ito ang 5 dahilan kung bakit hirap akong lisanin ang bansang Japan. So guys, dumating ako dito sa Japan as trainee. So, nakapag-asawa ako ng Japanese tapos meron akong 4 na anak. So, total of 14 years na ako dito sa Japan. And then, sa JLPT, Japanese level, N2 ako. So, pinakataas is N1. Ang beginner is N5. So, marami din ang nagtatanong bakit ayaw ko pang umuwi sa Pilipinas kasi napakataas ng sweldo ng N2 sa Pilipinas. Siguro minimum 70,000 pesos. So, sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit nahihirapan akong lisanin ang bansang Japan. Sa video ito ay base lamang sa aking obserbasyon. Maybe may masasabi kayo na mas maganda pa rin sa Pinas kaysa sa Japan. So, just let me know in the comment section. Number 1 is freedom. So, you can do whatever you want here in Japan as long as na hindi ka maingay. Hindi ka nanghaharas ng tao at saka sumusunod ka sa batas. Pero baka merong iba sa inyo na iba ang kahulugan ng freedom. Pero dito sa Japan, kung gusto mo lang ng simpleng pamumuhay, it's just so good here. Punta ka sa school, trabaho, follow the rules, eat great foods, gala with friends and family. What more you can ask for? In fact, you can do stuff here in Japan na hindi mo magagawa sa Pilipinas. Number 2, safety. Especially may 4 na anak ako. Isa sa pinakagusto kong mangyari ang magkaroon ng safe environment. And Japan is the top of the list. In fact, recent study shows na ang Japan has a lowest crime rate in the world. 20% compare sa Pinas na doble, 43.5. But simply from my perspective as I walk down the streets, I just feel so safe. Wala akong natatandaan na naglalakad ako dito sa hating gabi na takot manakawan, iinsultihin, or worst, ma-murder. Japan is so safe. It is normal to young elementary kids to walk around the city alone. Tapos sasakay ng bus, train na mag-isa, pupuntang school. Yan talaga ang prefer ko sa aking mga anak na safe environment. And Tokyo generally is a safe place. Number 3, gun violence. So, ang Japan ang pinakamababang gunfire-related death rate sa buong mundo at 0.0%. In fact, pwede kang bumili ng baril dito tulad ng shotgun pero para lang sa target shooting or hunting. Pero hindi basta-basta na bumili lang. Need mo umattend ng 1-day class, pass the written exam, shooting test at mental health evaluation. Tapos, chinecheck ng mga mental health psychiatrist. Chinecheck nila kung lasinggero ka ba, may mga disorder ka ba, at iba pa. At ang pinakamalupit nito, nagba-background check ang government. Tinatanong nila yung kapitbahay, landlords, mga katrabaho, at iba pa. Finally, magte-take ka ng exam every 3 years. At ini-inspect nila ang baril yearly para siguraduhin kondisyon at may permit. So alam nyo guys, sa 14 years ko dito sa Japan, hindi pa ako nakakita nung pulis na nagdadala ng mahabang baril. So grabe ka weird, di ba? Hindi kagaya sa atin talaga na normal yung magdala ng baril kahit na mga guard lang. Pang-4, healthy school meal. Alam mo ba kung gaano ka-healthy ang Japan school meal? Food education is the top priority sa Japan school. May tawag dyan, shokuiku. Naniniwala ang mga Hapon na ang pag-provide ng healthy at masarap na pagkain sa lunch araw-araw ay natuturuan ang mga bata naturally na
kumain ng good eating habits. Kaya kami sa bahay, pinipilit talaga namin na pakainin ang mga bata ng healthy foods. And it's so nice to know that the school is doing its part. This is why Japan is probably the one of the lowest obesity rate at 3.6% compare sa Pinas na 41%. Grabe! To be honest sana nakatanggap ako ng some of the Japanese food education when I was growing up. I just remember kung gaano ako katakaw ng matatamis at matataba when I was growing up. Panglima, free healthcare. Sa Japan, nakakatanggap ang mga bata ng treatment and medication for free up to 15 years old. Diba, as a parent, worry-free ka na kapag nagkasakit ang anak mo kung may ganitong healthcare. Imagine, last year, nagka-influenza kami lahat. 6 kami. Imagine, 4 yung anak ko kung magkano yung gastos nila sa pag-admit tapos pagtanggap ng gamot. All of that was for free. Grabe, nakaka-amaze talaga. I remember when I was a kid, lagi akong nagkakasakit. Di man lang ako makapunta ng hospital kasi nga ayaw magbayad ng mga parents ko sa mahal ng bills at gamot. Tiis-tiis na lang. So I thank God na nakasurvive ako. Well, in Japan, meron silang 24/7 hotline for kids emergency. Naalala ko pa yung panganay ko nagkalagnat 40 degree and we were so blessed na napakabilis ng responde ng ambulance dito. At ang lahat ng yun ay free. And even now, a mandatory insurance sa Japan cover almost 70% of medical fees sa adult. At talagang na-experience ko yan kasi last year lang nagkasakit ako 2 months. And guess, may natanggap pa akong allowance na tinatawag na Shobyo Tiate or sick allowance. Alam nyo magkano? Sa 2 buwan, 250,000 yen. Wow! Diba? Sulit ang tax. So yan ang rason kung bakit ayaw ko munang umalis dito sa Japan. It is just so good in here. So guys, para sa inyo, gusto nyo rin bang manirahan sa Japan or Pinas na lang? So comment down below, babasahin natin yan. Salamat sa pag-subscribe. God bless!